Handa ka na bang baguhin ang takbo ng buhay mo ka-daily? Ngayong araw, hihimayin natin ang hardcore discipline mula sa librong Can't Hurt Me ni David Goggins na siguradong gigising sa natutulog mong potensyal. Bilang mga Pilipino, likas sa atin ang maging matiisin. Pero ituturo sa atin ng videong ito kung paano gawing tunay na lakas ang bawat hirap na dinaranas natin sa araw-araw. Kaya naman, siguraduhin mong panoorin at tapusin ang buong video na ito hanggang huli. Dahil sa dulo ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magsisilbing susi sa iyong tagumpay. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa education at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Aral number 1. Ang accountability mirror. Harapin ang katotohanan. Ang unang hakbang para mabago ang buhay mo ay ang pagharap sa katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit tanggapin ka daily, dahil dito nagsisimula ang tunay na disiplina. Sa madaling salita, kailangan mong tignan ang sarili mo sa salamin at itigil na ang paggawa ng mga dahilan o excuses kung bakit hindi ka pa rin umaasenso o bakit hanggang ngayon ay tambak ka pa rin sa utang. Si David Goggins ay gumamit ng tinatawag na accountability mirror kung saan idinidikit niya ang mga post-it notes sa salamin para ipaalala sa kanya ang mga bagay na kailangan niyang ayusin sa sarili niya. Bilang mga Pilipino, madalas nating idaan sa tawa ang ating mga problema o kaya naman ay isinisisi natin sa tadhana ang ating sitwasyon. Pero ang totoo ay may control tayo sa ating mga desisyon araw-araw. Kung sasabihin mo sa sarili mo na tamad ka, kailangan mong tanggapin iyon para magkaroon ka ng lakas na baguhin ito kaysa sa magkunwari na okay lang ang lahat habang unti-unti kang napag-iiwanan ng panahon. Ang pagiging tapat sa sarili ay hindi pagpaparusa, kundi ito ay pagbibigay ng pagkakataon sa iyong sarili na maging mas mabuting bersyon ng kung sino ka man ngayon sa harap ng salamin. Huwag kang matakot na tawaging pangit ang sarili mong ugali o aminin na wala kang disiplina sa pera dahil ang mga salitang ito ang magsisilbing apoy para magising ka sa katotohanan, mga ka-daily. Ang problema sa marami sa atin ay masyado tayong sensitive o balat sibuyas kapag pinupuna tayo ng ibang tao. Pero ang mas malalang problema ay kapag pati ang sarili natin ay niloloko na rin natin para lang hindi tayo masaktan. Sa parang ito ay parang naglalagay ka lang ng band-aid sa isang malalim na sugat na kailangan na talagang tahiin para gumaling, kaya dapat ay maging brutal ka sa pag-evaluate sa sarili mo. Isulat mo sa isang papel o ilagay mo sa wallpaper ng cellphone mo ang mga bagay na ayaw mo sa sarili mo, gaya ng laging pag-absent sa trabaho o ang hindi pag-iipon ng kahit 5 pesos man lang. Kapag nakikita mo ang mga ito araw-araw, ay mas lalong lalalim ang determinasyon mo na patunayan sa sarili mo na kaya mong burahin ang mga negatibong katangian na iyan at palitan ng mga bagong ugali na magdadala sa iyo sa tagumpay. Ang accountability mirror ay isang tool para hindi ka maging kampante sa kung nasaan ka man ngayon, dahil alam mo na marami ka pang dapat pagtrabahuhan para makuha ang pangarap mong buhay. Sa pag-apply nito sa ating pang-araw-araw na buhay dito sa Pilipinas, kailangan nating iwasan ang mentalidad na bukas na lang o ang sikat na manana habit, dahil ito ang sumisira sa ating kinabukasan ka-daily. Ang bawat post-it note sa iyong salamin ay dapat magsilbing checklist ng iyong pagkatao, kung saan bawat gabi bago ka matulog ay tatanungin mo ang sarili mo kung naging tapat ka ba sa iyong mga layunin. Kung ang nakasulat sa salamin mo ay kailangan mong mag-exercise ng 30 minutes, pero hindi mo ginawa, huwag kang gagawa ng palusot na pagod ka sa trabaho, kundi aminin mo na natalo ka ng katamaran mo. Ang pag-amin sa pagkatalo sa isang araw ay mas mabuti kaysa sa pagsisinungaling na naging produktibo ka, dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo mula sa cycle ng mediocrity. Isipin mo na ang salamin ay ang iyong boss o ang iyong coach na hindi mo pwedeng bulahin, dahil nakikita nito ang bawat kilos
at bawat pagkukulang mo sa iyong sariling disiplina. Kapag nasanay ka na harapin ang katotohanan, ay mas magiging matibay ang iyong loob na harapin ang anumang hamon na ibabato sa iyo ng mundo dahil alam mong hindi mo nalolokohin ang taong nasa harap ng salamin. Ang disiplina ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa pagiging responsable sa bawat segundo na lumilipas sa buhay mo. Kaya napaka-importante ng aral na ito, mga ka-daily. Maraming tao ang nangangarap na yumaman o magkaroon ng magandang katawan, pero iilan lang ang handang tumitig sa salamin at sabihing ako ang dahilan kung bakit hindi ko pa nakukuha ang mga ito. Kapag tinanggap mo na ikaw ang driver ng sarili mong buhay, ay mawawalan ka na ng gana na magreklamo sa traffic o sa hirap ng buhay sa Manila dahil nakatutok ka na sa kung ano ang pwede mong gawin. Ang bawat pagkakamali na makikita mo sa iyong accountability mirror ay dapat mong ituring na isang misyon na kailangang tapusin para makaakyat ka sa susunod na level ng iyong personal growth. Hindi mahalaga kung gaano kabagal ang iyong pagbabago, ang mahalaga ay hinarap mo ang katotohanan at sinimulan mo ang proseso ng pagbabago nang walang halong pag-aalinlangan. Ang hardcore discipline ay nagsisimula sa pinaka-basic na level at iyon ay ang pagkilala sa kung sino ka talaga at kung ano ang mga limitation na ikaw lang din naman ang gumawa para sa iyong sarili. Sa huli, ang accountability mirror ay magiging simbolo ng iyong tagumpay kapag nakita mo na ang mga dating negatibong notes ay napapalitan na ng mga positibong resulta na pinaghirapan mo ka-daily. Huwag mong madaliin ang proseso dahil ang pagbuo ng matigas na kalyo sa iyong isipan ay nangangailangan ng mahabang panahon at matinding pasensya sa iyong sarili. Sa tuwing titingin ka sa salamin dapat ay makita mo ang isang tao na hindi natakot sa mahihirap na usapin at handang itama ang lahat ng mali sa kanyang sistema para sa ikabubuti ng kanyang pamilya at kinabukasan. Ang disiplina ni David Goggins ay hindi para sa mga mahihina ang loob, kundi para sa mga Pilipinong sawang-sawa na sa pare-parehong resulta at handang mag-level up sa buhay. Gamitin mo ang aral na ito para maging pundasyon ng iyong paglalakbay patungo sa pagiging isang hardcore version ng iyong sarili na hindi kayang tinalo ng anumang problema. Tandaan mo na ang pinaka-importanting pag-uusap na gagawin mo sa buong buhay mo ay ang pag-uusap na nagaganap sa pagitan mo at ng sarili mo habang nakatingin kayo sa isa't isa sa harap ng salamin. Aral number 2. Yakapin ang paghihirap o embrace the suck. Ang pangalawang aral na dapat nating itanim sa ating isipan ay ang konsepto ng pagyakap sa paghihirap o ang tinatawag ni David Goggins na embrace the suck dahil dito nabubuo ang tunay na tibay ng loob ka-daily. Sa mundong puno ng mga shortcuts at instant gratification, madalas nating iwasan ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng discomfort o hirap dahil mas gusto nating manatili sa ating comfort zone. Pero ayon sa hardcore discipline, ang tunay na pag-unlad ay matatagpuan lamang sa labas ng komportabling buhay at sa gitna ng mga sitwasyong gusto mo nang sumuko. Bilang mga Pilipino, likas sa atin ang pagiging matiisin, pero madalas ay nagtitiis lang tayo dahil kailangan at hindi dahil pinili nating hamunin ang ating sarili para lumago. Ang pagyakap sa hirap ay nangangahulugan na sadyang hahanap ka ng mga aktibidad na magpapasakit sa iyong katawan o magpapatulo ng iyong pawis para lang sanayin ang iyong isip na hindi sumuko sa pressure. Kapag natutunan mong mahalin ang proseso ng paghihirap, ay mawawalan na ng kapangyarihan ang anumang problema na pigilan ka sa iyong mga pangarap dahil alam mong ang bawat hirap ay may katumbas na lakas. Kailangan mong sanayin ang iyong sarili na gawin ang mga bagay na ayaw mong gawin sa tuwing tinatamad ka o sa tuwing masarap pa ang tulog mo sa umaga, mga ka-daily. Kung ang lahat ay nagrereklamo sa init ng panahon o sa bigat ng trabaho, dapat ikaw ay nakangiti pa rin
dahil alam mong ang mga ito ang nagpapatigas sa iyong mentalidad. Ang katawan ng tao ay idinisenyo para mag-survive at maging tamad para makatipid ng enerhiya, kaya kung hahayaan mo lang ang iyong instinct, ay talagang wala kang mararating na malayo. Isipin mo na ang paghihirap ay parang isang fertilizer sa halaman, kung saan kahit mabaho at madumi, ay ito ang nagbibigay ng nutrisyon para lumaki kang matatag at mabunga. Huwag kang humanap ng madaling paraan o easy way out sa iyong mga responsibilidad dahil ang madaling buhay ay nagre-resulta sa mahinang karakter na madaling gumuho sa unang hagupit ng bagyo. Sa pamamagitan ng pagpili sa mahirap na landas, ay unti-unti mong binubura ang salitang pagsuko sa iyong bokabularyo hanggang sa maging natural na lang sa iyo ang lumaban kahit gaano pa kabigat ang dala mong pasanin. Sa ating pang-araw-araw na pakikipagsapalaran sa buhay, kailangan nating baguhin ang ating tingin sa mga sakripisyo na ginagawa natin para sa ating pamilya ka-daily. Imbes na isipin mo na malas ka dahil kailangan mong mag-commute ng 4 hours araw-araw, ay isipin mo ito bilang isang pagsasanay para mas lalong tumibay ang iyong pasensya at disiplina. Ang hardcore discipline ay hindi lang tungkol sa pagbubuhat ng mabigat sa gym, kundi tungkol din ito sa paggawa ng iyong trabaho nang may excellence kahit na wala kang gana o kahit na pakiramdam mo ay hindi ka na-appreciate. Kapag niyakap mo ang suck o ang pangit na parte ng iyong sitwasyon, ay nagkakaroon ka ng bentahe laban sa ibang tao na laging naghahanap ng aircon o ng malambot na upuan. Ang mga dakilang tao sa kasaysayan ay hindi naging matagumpay dahil naging madali ang buhay nila, kundi dahil natutunan nilang sumayaw sa gitna ng ulan at magsumikap sa gitna ng matinding tagtuyot. Ang bawat patak ng pawis at bawat minuto ng pagod ay investment mo sa iyong sarili na magbubunga ng isang karakter na hindi kayang tinalo ng kahit anong krisis sa ekonomiya o sa personal na buhay. Ang pagbuo ng kalyo sa iyong isipan o callous the mind ay isang proseso na nangyayari lamang kapag paulit-ulit mong inilalantad ang iyong sarili sa mga mahihirap na hamon, mga ka-daily. Isipin mo ang kamay ng isang magsasaka o isang construction worker na puno ng kalyo dahil sa araw-araw na pagtatrabaho, kung saan hindi na sila nasasaktan kahit humawak pa sila ng magaspang na gamitan. Ganito rin dapat ang mangyari sa iyong utak kung saan kahit anong mura o panglalait ng mundo ay hindi ka na matitinag dahil sanay ka na sa mas matinding hirap na ikaw mismo ang nagtakda. Kapag pinili mong maligo ng malamig na tubig sa madaling araw o mag-aral ng bagong skill pagkatapos ng nakakapagod na shift sa trabaho, ay dinadagdagan mo ang layer ng iyong mental toughness. Hindi mo kailangang maging superhuman para gawin ito dahil ang kailangan mo lang ay ang desisyon na hindi ka magiging biktima ng iyong sariling katamaran at kahinaan. Ang hardcore discipline ay isang sining ng pagpili sa pain kaysa sa pleasure dahil alam mong ang panandaliang sarap ay madalas na naghahatid sa pangmatagalang pagsisisi sa huli. Tandaan ninyo, mga ka-daily, na ang pinakamasarap na tagumpay ay ang mga tagumpay na dumaan sa butas ng karayom at pinaghirapan ng husto bago nakamit. Huwag kang maiinggit sa mga taong tila nakuha ang lahat ng mabilis o sa pamamagitan ng swerte dahil ang pundasyon ng kanilang tagumpay ay madaling gumuho dahil hindi sila dumaan sa apoy. Ikaw na nakakaranas ng hirap ngayon ay dapat magpasalamat dahil hinuhulma ka ng pagkakataon para maging isang leader at inspirasyon sa maraming Pilipino na nawawalan na ng pag-asa. Ang pagyakap sa paghihirap ay ang sikreto para maging hindi ka matatalo o unfuckwithable sa kahit anong aspeto ng buhay mo sa hinaharap. Patuloy kang lumaban at patuloy mong hamunin ang iyong sarili na gawin ang extra mile kahit na ang lahat ng tao sa paligid mo ay huminto na at nagpahinga na. Ang hardcore discipline ay ang iyong magiging sandata para malampasan ang iyong limitasyon at mapatunayan na ang isang ordinaryong Pinoy
ay kayang gumawa ng mga ekstraordinaryong bagay kapag natutunan niyang yakapin ang hirap ng buong puso. Number 3, 40% rule. Ang pangatlong aral na dapat ninyong tandaan mga ka-daily ay ang tinatawag ni David Goggins na 40% rule na nagsasabing kapag pakiramdam mo ay tapos ka na o pagod ka na, ay 40% pa lang talaga ng iyong tunay na kakayahan ang nagagamit mo. Ang ating isipan ay mayroong natural na governor or limitasyon na parang sa sasakyan kung saan pinipigilan tayo nito na ibuhos ang lahat ng lakas natin para protektahan tayo sa sakit o panganib. Pero ang totoo ay meron pa tayong 60% na reserve tank na hindi natin nagagamit dahil agad tayong nakikinig sa boses sa ating ulo na nagsasabing huminto na tayo o hindi na natin kaya. Bilang mga Pilipino, madalas nating maramdaman ang pagod sa araw-araw na pagkayod at madalas nating sabihin na hanggang dito na lang ang ating makakaya dahil sa bigat ng ating mga responsibilidad sa buhay. Pero ang hardcore discipline ay nagtuturo sa atin na ang limitasyong ito ay isang ilusyon lamang na ginawa ng ating utak para panatilihin tayo sa loob ng ating comfort zone at malayo sa ating tunay na potensyal. Kapag natutunan mong lampasan ang puntong ito ay doon mo palang mararanasan ang tunay na lakas na magdadala sa iyo sa tagumpay na hindi nararating ng karaniwang tao. Kailangan ninyong maunawaan na ang utak natin ay ang pinakamagaling na manloloko sa mundo dahil laging gusto nito na maging safe at komportable tayo kahit na ang kapalit nito ay ang ating mga pangarap, mga ka-daily. Sa tuwing nag-e-exercise ka at nararamdaman mong parang puputok na ang dibdib mo o sa tuwing nag-aaral ka at parang ayaw na tumanggap ng impormasyon ng utak mo, ay doon palang nagsisimula ang totoong laban. Ang 40% rule ay isang paalala na meron ka pang higit sa kalahati ng iyong lakas na naghihintay lang na gamitin mo kung pipiliin mong huwag sumuko sa unang senyales ng pagkapagod. Isipin mo na ang iyong katawan ay parang isang computer na may nakaset na alarm kapag uminit na ang system, pero hindi ibig sabihin nito ay masisira ka na, kundi kailangan mo lang i-push ang iyong sarili. Marami sa atin ang tumitigil sa karera ng buhay kapag nakaramdam na ng konting hirap, kaya naman nananatili tayong average o katamtaman lang ang nararating sa ating mga trabaho o negosyo. Ang sikreto ng mga top performers ay ang kakayahan nilang kausapin ang kanilang sarili at sabihing meron pa akong 60% na ilalabas kahit na ang buong katawan ko ay nanginginig na sa pagod. Sa ating sitwasyon dito sa Pilipinas, madalas nating makita ang mga kababayan nating sumusuko na sa kanilang mga pangarap dahil sa tingin nila ay sagad na ang kanilang kakayahan ka-daily. Maaring ito ay sa pag-iipon ng pera o sa pagpapatakbo ng isang maliit na tindahan kung saan kapag hindi agad nagbunga ay sasabihin nating hanggang dito na lang talaga ang swerte natin. Pero ang hardcore discipline ay nagsasabi na kung itutuloy mo pa ang laban kahit na gustong-gusto mo nang huminto, ay doon mo matutuklasan ang iyong hidden strength. Huwag kang makontento sa initial output na nagagawa mo sa iyong trabaho o sa iyong personal development dahil sigurado ako na mayroon ka pang kayang ibigay na mas higit pa doon. Ang bawat hakbang na gagawin mo lampas sa iyong 40% mark ay ang nagpapatibay sa iyong determinasyon at nagpapalawak ng iyong kapasidad bilang isang tao. Kapag nasanay ka na pilitin ang iyong sarili na lumampas sa iyong mga self-imposed limits, ay magugulat ka na lang sa dami ng mga bagay na akala mo ay imposible pero nagawa mo pala ng may kahusayan. Ang pag-unlock sa natitirang 60% ng iyong kakayahan ay nangangailangan ng matinding mental focus at hindi basta-bastang emotion lang mga ka-daily. Hindi sapat na sabihin mo lang na kaya mo, kundi kailangan mong patunayan sa iyong sarili sa pamamagitan ng aksyon na hindi ka pasasailalim sa kontrol ng iyong nararamdamang pagod o antok. Kapag ang lahat ng kasama mo sa trabaho ay nagpapahinga na,
at ikaw ay nagpapatuloy pa rin, ay doon mo unti-unting ginigiba ang pader na humaharang sa iyo at sa iyong tagumpay. Isipin mo ang mga atleta na kahit bugbog na ang katawan, ay nagagawa pa ring tumakbo ng mabilis sa huling bahagi ng laro dahil alam nila ang sikretong ito ng human mind. Ang hardcore discipline ay tungkol sa pagmaster sa iyong isipan para sundin ang iyong utos sa halip na ikaw ang sumunod sa bawat reklamo ng iyong katawan o isipan. Hindi ito madaling gawin sa simula pero sa bawat pagkakataon na nilalampasan mo ang iyong limitasyon ay lalong lumalakas ang iyong pananalig sa iyong sariling kakayahan na baguhin ang takbo ng iyong buhay. Bilang pangwakas sa aral na ito, tandaan ninyo mga ka-daily na ang buhay ay isang marathon at hindi isang maikling sprint. Kaya napakahalaga na alam mo kung paano hugutin ang lakas mula sa iyong reserve tank. Huwag kang papayag na maging biktima ng mediocrity dahil lang naniwala ka sa kasinungalingan ng iyong utak na pagod ka na at wala ka nang kayang ibigay. Sa bawat oras na nararamdaman mo ang bigat ng mundo sa iyong balikat ay isipin mo ang 40% rule at sabihin sa sarili mo na nagsisimula pa lang ang totoong laban para sa iyong kinabukasan. Ang disiplina ni David Goggins ay magsisilbing gabay mo para maging isang palaban na Pilipino na hindi basta-basta susuko sa anumang hamon ng tadhana o ng lipunan. Patuloy mong hamunin ang iyong sarili na lumabas sa iyong shell at gamitin ang lahat ng lakas na ibinigay sa iyo ng Diyos para maabot ang rurok ng iyong tagumpay. Tandaan mo na ang tunay na limitasyon ay nasa isip mo lang at kapag nagawa mong kontrolin ang iyong isipan, ay wala nang makakapigil sa iyo na maging pinakamagaling na bersyon ng iyong sarili. Aral number 4. Takasan ng mediocrity o maging uncommon among uncommon. Ang pang-apat na aral na kailangan nating isabuhay mga ka-daily ay ang pagtakas sa pagiging average o ang tinatawag na mediocrity dahil ito ang malaking hadlang sa pag-unlad ng ating bansa at ng ating sarili. Sa ating lipunan, madalas nating marinig ang katagang pwede na yan o kaya naman ay sumasabay lang tayo sa agos ng kung ano ang ginagawa ng nakararami para lang hindi tayo mapansin o mahusgahan. Pero ang hardcore discipline ay nagtuturo sa atin na kailangan nating maging uncommon among uncommon o ang pagiging bukod tangi kahit sa gitna ng mga taong itinuturing na nating magagaling. Hindi sapat na maging masipag ka lang dahil marami ang masipag pero ang tanong ay, kung handa ka bang gawin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng ordinaryong tao sa araw-araw nilang pamumuhay. Ang pagtakas sa mediocrity ay isang sadyang desisyon na itaas ang iyong standard sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, mula sa paglilinis ng bahay hanggang sa pagpapatakbo ng iyong malaking negosyo. Kapag pinili mong maging kakaiba sa positibong paraan, ay binubuksan mo ang pinto para sa mga oportunidad na hindi kailanman mararanasan ng mga taong kontento na sa pagiging katamtaman lang. Kailangan ninyong maunawaan na ang mediocrity ay parang isang sakit na nakakahawa kapag palagi kang nakadikit sa mga taong walang ambisyon o sa mga taong puro reklamo lang ang alam gawin mga ka-daily. Kung ang lahat ng kaibigan mo ay kontento na sa pag-inom tuwing weekend o sa paggastos ng sahod sa mga bagay na hindi naman kailangan, ay mahihirapan kang makaalis sa iyong kinalalagyan. Ang pagiging uncommon ay nangangahulugan na handa kang mapag-isa o tawaging weirdo dahil mas pinipili mong magbasa ng libro o mag-aral ng financial literacy kaysa sumama sa usong galaan. Huwag kang matakot na maging iba dahil ang mga taong nagpabago sa mundo ay ang mga taong hindi sumunod sa idinidikta ng tradisyon o ng maling sistema ng lipunan. Ang bawat desisyon mo na gawin ang extra effort kahit walang nakatingin ay isang hakbang palayo sa mundong puno ng mga taong puro salita lang pero kulang sa gawa. Isipin mo na ang iyong buhay ay isang masterpiece at hindi ka papayag na maging kopya ka lang ng iba dahil binuo ka para maging orihinal
at maging inspirasyon sa iyong pamilya at komunidad. Sa ating trabaho o sa ating mga sariling raket dito sa Pilipinas, madalas nating makita ang mentalidad na basta matapos lang ang task ay okay na ka-daily. Ang hardcore discipline ay humahamon sa iyo na magbigay ng higit pa sa inaasahan sa iyo ng iyong boss o ng iyong mga kliyente para ikaw ang unang maalala kapag may malaking kailangan. Kung ang standard ng lahat ay 10 out of 10, dapat ang standard mo ay 12 out of 10 dahil doon ka magsisimulang makilala bilang isang leader sa iyong larangan. Ang pagiging uncommon among uncommon ay ang pagpapatuloy sa pag-improve kahit na pakiramdam mo ay ikaw na ang pinakamagaling sa kwarto dahil laging may room para sa paglago. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa mga taong tamad o sa mga taong kontento na sa maliit na sweldo, kundi ikumpara mo ang sarili mo sa pinakamataas na version ng iyong potential. Kapag ganito ang naging mindset mo ay hindi ka na maghahanap ng validation mula sa ibang tao dahil alam mo sa loob mo na ibinigay mo ang lahat ng iyong makakaya nang walang halong pag-aalinlangan. Ang disiplina sa pagiging bukod-tangi ay nangangailangan ng consistency o yung paggawa ng tama kahit na nakakapagod na at kahit na parang walang nakapapansin sa iyong mga sakripisyo mga ka-daily. Maraming tao ang magaling lang sa simula o yung tinatawag nating ningas kugon, pero ang tunay na hardcore discipline ay nasusukat sa tagal ng iyong pananatili sa laban. Kapag ang lahat ay nagsisuko na dahil sa hirap o dahil sa tagal ng resulta, doon mo dapat ipakita ang iyong tibay at patunayan na ikaw ay kabilang sa top 1%. Ang pagtakas sa mediocrity ay isang mental na pakikidigma laban sa iyong sariling kagustuhan na mag-relax o mag-chill lang habang ang oras ay unti-unting nauubos. Isipin mo na ang bawat minutong ginugugol mo sa pag-unlad ay isang investment na magbibigay sa iyo ng kalayaan sa hinaharap na hindi makakamit ng mga taong nagpakasaya sa simula. Ang pagiging uncommon ay hindi tungkol sa pagmamayabang, kundi tungkol sa paggalang sa iyong sariling kakayahan na ibinigay sa iyo ng may likha para gamitin sa pinakamataas na antas. Bilang pagtatapos sa aral na ito, nais kong iwanan sa inyo na ang mundo ay punong-puno na ng mga ordinaryong tao kaya huwag ka nang dumagdag pa sa bilang na iyon mga ka-daily. Gamitin mo ang bawat araw para hasain ang iyong galing at para itaas ang kalidad ng iyong pagkatao sa pamamagitan ng hardcore discipline at walang humpay na pagsisikap. Huwag kang papayag na mamatay na isang anino lang ng kung ano ang maaari mong naging marating kung nagsumikap ka lang ng kaunti pa. Ang pagtakas sa mediocrity ay ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iyong sarili at sa mga taong umaasa sa iyo dahil ang tagumpay mo ay tagumpay din nila. Maging matapang ka sa pagpili sa landas na hindi madalas daanan ng marami dahil doon matatagpuan ang mga kayamanan at karanasang magpapabago sa iyong buong buhay. Tandaan mo na ang pagiging average ay isang pagpipilian at ang pagiging extraordinary ay isang obligasyon para sa sinumang nagnanais ng tunay na kaligayahan at kasaganaan sa buhay na ito. Aral number 5. Pagmamay-ari ng iyong isipan o taking souls. Ang panlimang aral na dapat ninyong matutunan ay ang konsepto ng pagkuha ng kaluluwa o taking souls na ang ibig sabihin ay ang pagdomina sa sitwasyon gamit ang iyong matinding disiplina ka-daily. Hindi ito tungkol sa pananakit sa kapwa kundi tungkol ito sa pagpapakita ng labis na galing at determination na maging ang mga taong nagdududa sa iyo ay mapapahinto at mapapaisip sa iyong kakayahan. Sa ating kultura, madalas tayong makaranas ng mga hilaan pababa o yung tinatawag nating crab mentality, kung saan kapag may nakita tayong umaangat ay sinusubukan nating hanapan ng butas o pintas. Ang hardcore discipline ay nagtuturo sa atin na gamitin ang negatibong enerhiya na ito mula sa ibang tao bilang gasolina
para lalo nating pagbutihin ang ating ginagawa sa araw-araw. Kapag nagawa mong mag-perform sa pinakamataas na level sa harap ng mga taong umaasang mabibigo ka, ay doon mo tunay na pagmamay-ari ang iyong isipan at ang respeto ng iyong paligid. Ang pagkuha ng kaluluwa ay ang pagpapakita na kahit anong hirap ng training o bigat ng trabaho, ay ikaw pa rin ang huling nakatayo at may ngiti sa mga labi. Kailangan ninyong maunawaan na ang pinakamalakas na motivation ay madalas na nanggagaling sa mga taong nagsabi sa iyo na hindi mo kaya o hindi ka nararapat sa kinalalagyan mo mga ka-daily. Sa tuwing may naririnig kang masamang komento tungkol sa iyong mga pangarap, huwag kang makikipag-away o mag-aaksaya ng laway sa pagpapaliwanag ng iyong panig sa kanila. Sa halip ay itikom mo ang iyong bibig at hayaan mong ang iyong mga resulta at ang iyong hardcore discipline ang magsalita para sa iyong pagkatao at tagumpay. Isipin mo na sa bawat pag-angat mo ay unti-unti mong kinukuha ang kumpiyansa ng iyong mga kalaban dahil nakikita nila na hindi ka tinatablan ng kanilang mga negatibong salita o gawa. Ang pagiging tahimik na trabahador na may malupit na resulta ay mas nakakatakot kaysa sa taong puro daldal lang pero wala namang naipapakitang ebidensya ng kanyang pag-asenso. Sa paraang ito ay nagkakaroon ka ng mental edge dahil alam mo sa sarili mo na ikaw ang may hawak ng manibela at walang sino mang makakapagpatigil sa iyong pag-arangkada. Sa ating mga opisina o sa ating mga komunidad dito sa Pilipinas, madalas nating maramdaman ang pressure na makisama sa mga taong ayaw tayong makitang lumalamang ka-daily. Ang pagkuha ng kaluluwa ay nangangahulugan na ikaw ang magsisilbing benchmark o ang standard ng sipag at tiyaga na susubukan nilang tularan pero mahihirapan silang abutin. Kapag nakita nila na kahit puyat ka sa night shift ay mas masigla ka pa rin at mas produktibo kaysa sa kanila, ay doon mo untunting mababago ang tingin nila sa iyo. Huwag kang magpapaapekto sa mga parinig o sa mga chismis dahil ang taong nakatutok sa kanyang layunin ay walang oras para sa mga maliliit na usapin ng mga taong walang vision. Ang iyong disiplina ay dapat maging nakakahawa sa paraang mapipilitan ng mga tao sa paligid mo na itaas din ang kanilang laro dahil nahihiya na sila sa iyong ipinapakitang dedication. Ang tunay na leader ay hindi nananakot kundi nagpapakita ng halimbawa na kahit sa gitna ng matinding pagsubok ay nananatili siyang matatag at hindi natitinag. Ang pagmamay-ari ng iyong isipan ay ang pagkakaroon ng kakayahan na i-convert ang bawat sakit at bawat pangungutya sa isang positibong puwersa na magtutulak sa iyo pataas, mga ka-daily. Sa halip na magmukmuk ka kapag napagalitan ka ng iyong boss o kapag hindi naging maganda ang benta ng iyong munting negosyo, ay gamitin mo ito para mag-reflect at lalong magsikap. Ang hardcore discipline ay ang pagpili na maging bato sa gitna ng bagyo, kung saan kahit anong hampas ng alon ay hindi ka nagigiba o nawawala sa iyong pwesto. Isipin mo na bawat hamon ay isang pagsubok kung gaano mo talaga gustong makuha ang iyong mga pangarap sa buhay na ito para sa iyong pamilya. Kapag nakuha mo na ang mindset na ito ay mapapansin mo na lang na ang mga bagay na dating nakakapagpaiyak sa iyo ay nakakapagpatawa na lang sa iyo ngayon dahil sa sobrang tibay ng iyong loob. Ang pagiging master ng sariling isip ay ang pinakamataas na anyo ng kalayaan dahil hindi ka na nakadepende sa opinyon o sa swerte para maging masaya at matagumpay. Bilang pangwakas sa aral na ito, tandaan ninyo mga ka-daily na ang pinakamalaking laban na kailangan ninyong panalunan ay ang laban sa loob ng inyong sariling isipan araw-araw. Huwag ninyong hayaan na ang inyong mga insecurities o ang mga boses ng pagdududa ang maghari sa inyong puso dahil kayo ang may kapangyarihan na baguhin ang inyong kwento. Ang disiplina ni David Goggins ay isang paalala na ang tao ay may kakayahang lampasan ang anumang limitasyon basta't kontrolado niya ang kanyang emosyon at ang kanyang mga desisyon.
Patuloy kayong magsumikap na makuha ang kaluluwa ng bawat hamon na darating sa inyo at ipakita sa mundo ang tunay na lakas ng isang Pilipinong may hardcore discipline. Ang tagumpay ay hindi ibinibigay sa mga humihingi lang, kundi sa mga taong kinuha ito sa pamamagitan ng dugo-pawis at walang katapusang determinasyon na maging pinakamagaling. Tandaan mo na ikaw ang hari ng iyong mundo at ang iyong isipan ang iyong pinakamabisang sandata para sa lahat ng laban na darating pa sa iyong buhay. Aral number 6. Ang Cookie Jar Method. Ang pang-anim na aral na dapat ninyong baunin sa inyong paglalakbay mga ka-daily ay ang tinatawag na Cookie Jar Method na isang mental na baunan ng iyong mga nakaraang tagumpay at hirap na nalampasan. Sa buhay ng isang Pilipino, hindi maiiwasan na dumating ang mga sandali na pakiramdam natin ay talo na tayo at wala na tayong silbi dahil sa bigat ng mga pagsubok na kinakaharap natin. Ang cookie jar ay ang iyong mental na imbakan kung saan bawat alaala ng iyong pagsusumikap mula sa pagpasa sa isang mahirap na exam hanggang sa pagtitiis sa gutom para lang makapag-uwi ng pera sa pamilya ay nakatabi. Kapag nasa gitna ka na ng matinding hirap at gusto mo nang bumitaw, ay kailangan mong dumukot sa iyong mental cookie jar para ipaalala sa iyong sarili kung gaano ka katibay noon. Ang bawat piraso ng cookie sa loob ng garapon na ito ay isang patunay na hindi ka basta-basta sumusuko at mayroon kang track record ng pananalo sa gitna ng mga imposibleng sitwasyon. Ang hardcore discipline ay hindi lang tungkol sa hinaharap, kundi tungkol din sa paggamit ng iyong nakaraan para maging sandata sa kasalukuyang laban na iyong kinakaharap. Kailangan ninyong ituring ang bawat sakripisyo na ginagawa ninyo ngayon bilang isang bagong cookie na idaragdag ninyo sa inyong koleksyon para sa hinaharap mga ka-daily. Marami sa atin ang nakakalimot sa ating sariling galing kapag tayo ay nade-depress o kapag tayo ay nakakaranas ng sunod-sunod na kamalasan sa buhay o sa trabaho. Sa halip na magpadaig sa lungkot ay pilitin mong balikan ang mga panahong akala mo ay katapusan na ng mundo mo pero heto ka pa rin at humihinga at lumalaban. Isipin mo ang mga gabing puyat ka sa pag-aaral o ang mga araw na naglalakad ka lang pauwi para makatipid ng pamasahe dahil ang mga iyon ang tunay na sukatan ng iyong character. Ang cookie jar method ay nagbibigay sa iyo ng instant na lakas ng loob dahil hindi mo na kailangang humanap ng inspirasyon sa ibang tao dahil ang inspiration ay nasa loob mo na. Sa tuwing pakiramdam mo ay mahina ka ay paalalahanan mo ang iyong sarili na ikaw ang taong nakagawa ng mga bagay na akala ng iba ay hindi mo kaya noon. Sa ating pang-araw-araw na diskarte dito sa Pilipinas, madalas tayong makaranas ng mga rejection sa trabaho o pagkalugi sa ating mga munting negosyo ka-daily. Ang paggamit ng cookie jar ay makakatulong sa iyo na huwag mawalan ng pag-asa dahil alam mong ang bawat failure ay bahagi lang ng proseso at nalampasan mo na ang mas malala pa rito. Huwag mong itatapon ang mga alaala ng iyong pagkatalo kundi itabi mo ang mga ito bilang mga aral na nagpatigas sa iyong damdamin at nagpalawak ng iyong pangunawa. Kapag ang isip mo ay nagsimulang magsabi na hindi mo na kaya, ay sabihan mo ito na manahimik dahil marami ka nang napatunayan sa iyong sarili sa mga nakaraang taon. Ang hardcore discipline ay ang kakayahan na hugutin ang iyong natitirang tapang mula sa mga karanasan mong naging matagumpay ka kahit na lahat ng tao ay nagsabing mabibigo ka. Ang bawat tagumpay, gaano man ito kaliit, ay dapat mong ipagmalaki sa loob ng iyong isipan dahil iyon ang iyong magiging baon sa mga panahong tuyo ang iyong motibasyon. Ang pagbuo ng isang matibay na cookie jar ay nangangailangan ng pagtanggap sa lahat ng hirap na dinaranas mo ngayon nang walang pag-aalinlangan mga ka-daily. Isipin mo na ang bawat mahirap na sitwasyon na nararanasan mo sa Manila o sa probinsya ay isang pagkakataon para gumawa ng isang masarap na cookie na babaunin mo habang buhay.
Kapag nasanay ka na tingnan ang hirap bilang isang investment para sa iyong mental toughness, ay hindi ka na matatakot na sumubok ng mga bagong bagay. Ang disiplina ni David Goggins ay nagtuturo sa atin na ang ating utak ay may tendency na kalimutan ang ating mga panalo kapag tayo ay nahaharap sa panibagong sakit o paghihirap. Kaya naman napaka-importante na sadyang balikan ang mga alaala ng iyong katatagan para hindi ka malunod sa negativity ng kasalukuyan mong kalagayan. Ang iyong cookie jar ay ang iyong personal na trophy room, na walang sino man ang makakapanakaw o makakasira. Dahil ito ay nakaukit na sa iyong pagkatao. Bilang pagtatapos sa aral na ito, nais kong sabihin sa inyo na ang inyong nakaraan ay hindi isang pabigat, kundi ito ay isang makapangyarihang tool para sa inyong kinabukasan, mga ka-daily. Gamitin ninyo ang bawat tagumpay at bawat luha na inyong ibinuhos para maging pundasyon ng isang mas matibay at mas matapang na bersyon ng inyong sarili. Huwag kayong papayag na talunin kayo ng mga pansamantalang problema dahil ang record ninyo ay nagsasabing kayo ay isang survivor at isang fighter sa buhay na ito. Ang hardcore discipline ay ang sining ng hindi paglimot sa kung sino ka talaga at kung ano na ang mga nagawa mo para marating ang kinalalagyan mo ngayon. Patuloy kayong magdagdag ng mga bagong tagumpay sa inyong cookie jar sa pamamagitan ng paggawa ng mga mahihirap na desisyon araw-araw para sa ikabubuti ng inyong pamilya. Tandaan mo na sa bawat pagkakataon na akala mo ay katapusan na, ay meron ka pang isang cookie na nakatago na magbibigay sa iyo ng lakas para tapusin ang laban ng may tagumpay. Aral number 7. Huwag humanap ng finish line o never finish. Ang pampitong aral na dapat nating isabuhay, mga ka-daily, ay ang pag-alis sa ating isipan ng konsepto na mayroong katapusan ang pagtatrabaho sa ating sarili dahil ang disiplina ay isang habambuhay na proseso. Marami sa atin ang nagtatakda ng mga layunin gaya ng pag-iipon ng 100,000 pesos o ang pagbaba ng timbang ng 10 kilo. At kapag nakuha na natin ito ay bumabalik na tayo sa ating mga dating masamang gawi. Ang hardcore discipline ay nagtuturo sa atin na ang tagumpay ay hindi isang destination kung saan pwede ka nang huminto at mag-relax, kundi ito ay isang patuloy na pag-akyat sa mas matataas na bundok ng hamon. Bilang mga Pilipino, madalas tayong magkaroon ng mentalidad na kapag nakatikim na ng kaunting ginhawa, ay magiging kampante na tayo o magiging petiks na sa ating mga gawain. Pero ang totoo ay ang sandali na huminto ka sa pag-improve ay ang sandali na magsisimula ka ng bumagsak pabalik sa mediocrity na iyong tinakasan. Ang tunay na mandirigma sa buhay ay hindi naghahanap ng finish line dahil alam niya na ang bawat dulo ng isang karera ay simula lamang ng panibagong yugto ng kanyang paglago. Kailangan ninyong maunawaan na ang buhay ay walang tigil sa pagbabago at kung hindi ka patuloy na magsisikap, ay maiiwanan ka ng agos ng panahon, mga ka-daily. Huwag kang makontento na naging empleyado ka ng buwan o naging top seller ka noong nakaraang taon dahil ang mga parangal na iyan ay mga alaala na lang at wala nang silbi sa mga laban mo ngayong araw. Ang hardcore discipline ay ang pagkakaroon ng gutom na laging maging mas mabuti kaysa sa kung ano ka kahapon kahit na pakiramdam mo ay narating mo na ang iyong mga pangarap. Isipin mo na ang iyong disiplina ay parang pagkain na kailangan mong kainin araw-araw para manatiling buhay at malakas dahil hindi pwedeng busog ka pa rin ngayon dahil lang kumain ka noong isang linggo. Ang paghahanap ng finish line ay isang bitag ng iyong utak para kumbinsihin ka na sapat na ang iyong nagawa at pwede ka nang maging tamad muli. Sa tuwing mararamdaman mo na parang tapos ka na ay magtakda ka agad ng bagong goal na mas mahirap at mas mapanghamon para manatili ang iyong apoy at determinasyon. Sa ating konteksto dito sa Pilipinas, madalas nating makita ang mga taong yumaman ng mabilis
Pero nawala rin ang lahat dahil naging kampante sila at nawalan ng disiplina sa pera ka-daily. Ang pag-apply ng never finish mindset ay ang patuloy na pag-aaral ng mga bagong skills at ang patuloy na pagbabantay sa iyong mga ugali kahit na maayos na ang iyong buhay. Huwag kang papayag na maging stagnant o yung parang tubig sa kanal na hindi gumagalaw dahil doon nagsisimulang mamuhay ang mga negatibong impluensya sa iyong sistema. Ang hardcore discipline ay tungkol sa pagpapanatili ng iyong edge at ng iyong kataliman sa gitna ng tagumpay para hindi ka maging biktima ng iyong sariling kayabangan. Kapag naging habit mo na ang hindi paghinto, ay mapapansin mo na mas nagiging madali ang pagharap sa mga bagong problema dahil laging handa ang iyong isipan at katawan. Ang bawat umaga ay dapat mong ituring na unang araw ng iyong training kung saan kailangan mong patunayan muli sa mundo na karapat-dapat ka sa iyong kinalalagyan. Ang disiplina sa hindi paghinto ay nangangailangan ng humility o pagpapakumbaba na aminin na marami ka pang hindi alam at marami ka pang pwedeng ayusin sa iyong pagkatao mga ka-daily. Maraming tao ang tumitigil sa pag-unlad dahil iniisip nila na eksperto na sila o kaya naman ay wala na silang kailangang patunayan sa ibang tao o sa kanilang sarili. Pero ang hardcore discipline ay nagsasabi na ang pinakamalaking kalaban mo ay ang iyong sariling ego na nagsasabing magpahinga ka na dahil pagod ka na at marami ka nang nagawa. Isipin mo na ang bawat tagumpay ay isang platform lang para makita mo ang susunod na mas mataas na level na kailangan mong abutin para sa ikabubuti ng iyong pamilya at kinabukasan. Kapag nasanay ka na sa ganitong paraan ng pag-iisip ay hindi ka na matatakot sa mga pagbabago sa ekonomiya o sa trabaho dahil alam mong kaya mong mag-adjust at mag-evolve. Ang pagiging never finish ay ang pagpili na maging isang estudyante ng buhay habang buhay, kung saan ang bawat karanasan ay isang lesson na dapat mong matutunan ng lubusan. Bilang pagtatapos sa aral na ito, nais kong ipaalala sa inyo na ang inyong potensyal ay walang limitasyon hanggat hindi ninyo ito nilalagyan ng sariling hangganan, mga ka-daily. Gamitin ninyo ang bawat araw para lalong pagalabin ang inyong pagnanasa na maging isang hardcore na version ng inyong sarili na hindi marunong sumuko o maging kampante. Huwag kayong papayag na ang inyong kwento ay magtapos sa isang kabanata lang dahil marami pang pahina ang naghihintay na isulat ninyo ng may buong katapangan at disiplina. Ang disiplina ni David Goggins ay magsisilbing paalala na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa proseso ng patuloy na pakikipaglaban at hindi sa paghinto sa gitna ng daan. Patuloy kayong lumakad, patuloy kayong tumakbo at patuloy ninyong hamunin ang inyong sarili na lampasan ang bawat finish line na makikita ninyo sa inyong paglalakbay. Tandaan mo na hanggat may hininga ka pa ay meron ka pang misyon na dapat tapusin at meron ka pang mga pangarap na dapat pangalagaan at pagtrabahuhan ng may ibayong sigasig. Aral number 8. Master your morning. Ang ikawalong aral na dapat ninyong itanim sa inyong sistema ay ang pagkontrol sa inyong umaga dahil dito nakasalalay ang buong direksyon ng inyong araw ka-daily. Marami sa atin ang paggising pa lang ay hawak na agad ang cellphone para mag-scroll sa Facebook o TikTok at hinahayaan nating ang ibang tao ang magdikta ng ating emosyon sa simula pa lang ng araw. Ang hardcore discipline ay nagtuturo sa atin na ang unang hour ng iyong paggising ay ang pinakaimportanteng oras para iset ang iyong mentalidad at ipakita sa iyong sarili na ikaw ang may hawak ng kontrol. Huwag kang papayag na maging biktima ng iyong alarm clock na paulit-ulit mong ini-snooze dahil sa bawat pagkakataon na ginagawa mo iyon ay tinatalo mo na agad ang iyong sarili bago pa man magsimula ang laban. Bilang mga Pilipino, madalas nating idahilan ang puyat sa trabaho o ang lamig ng panahon para magbabad pa sa kama. Pero ang totoo ay doon nagsisimula ang katamaran na hihila sa iyo pababa sa buong maghapon.
Kapag nagawa mong talunin ang iyong kama at ang iyong kagustuhang matulog pa, ay nagkakaroon ka ng momentum na magdadala sa iyo sa mas malalaking tagumpay. Kailangan ninyong maunawaan na ang panalo sa umaga ay panalo sa buhay dahil ito ang nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa na harapin ang anumang pressure sa trabaho o sa negosyo, mga ka-daily. Ang hardcore discipline ni David Goggins ay nagsisimula sa paggawa ng mga bagay na ayaw mong gawin gaya ng pag-aayos ng higaan o ang pag-eehersisyo habang madilim pa ang paligid. Isipin mo na sa bawat squat o bawat push-up na ginagawa mo sa madaling araw ay naglalagay ka ng armor sa iyong isipan para hindi ka tablan ng stress mamaya. Huwag mong hintayin na magkaroon ka ng gana o motivation para gumilos dahil ang disiplina ay ang paggawa ng tama kahit na wala kang nararamdamang excitement o saya. Ang pagmaster sa iyong umaga ay isang sadyang pagpili na unahin ang iyong pag-unlad kaysa sa panandali ang sarap ng pagtulog na wala namang itutulong sa iyong pangarap. Sa paraang ito ay nagiging advanced ka sa lahat ng aspeto dahil habang ang mundo ay natutulog pa, ikaw ay nakagawa na ng mga hakbang para mapabuti ang iyong kinabukasan. Sa ating pang-araw-araw na routine dito sa Pilipinas, napaka-importante na magkaroon ka ng sarili mong ritual sa umaga na hindi mababali ng kahit na anong external na pangyayari ka daily. Maaring ito ay ang paglilista ng iyong 3 main goals para sa araw na ito o ang simpleng pagpapasalamat sa panibagong buhay habang nagtitimpla ng kape ng walang istorbo. Ang hardcore discipline ay ang hindi pagpayag na ang iyong umaga ay maging chaotic o magulo dahil sa pagmamadali, dahil hindi ka nakagising sa tamang oras. Kapag maaga kang nagising ay mas marami kang oras para mag-isip ng malalim at planuhin ang iyong mga diskarte para sa iyong pamilya at sa iyong mga personal na proyekto. Huwag mong hayaan na ang iyong umaga ay kainin ng mga negatibong balita sa radyo o sa telebisyon, kundi punuin mo ito ng mga aktibidad na magpapalakas sa iyong loob at katawan. Ang bawat minutong matitipid mo sa umaga ay katumbas ng mas malaking produktibidad at mas kaunting pagkakamali sa iyong mga gagawin sa trabaho. Ang pagbuo ng disiplina sa umaga ay isang paraan para sanayin ang iyong utak na sumunod sa iyong mga utos nang walang reklamo o pag-aalinlangan, mga ka-daily. Isipin mo na ang iyong isipan ay parang isang sundalo na kailangang sumunod sa general at ikaw ang general na nagsasabing kailangan ng bumangon at magtrabaho ngayon din. Kapag nasanay ka na kontrolin ang iyong unang kilos, sa umaga ay mapapansin mo na mas madali na ring kontrolin ang iyong mga tukso sa pagkain o sa paggastos ng pera mamaya. Ang hardcore discipline ay hindi tungkol sa pagiging perfect, kundi tungkol sa pagiging consistent sa paggawa ng iyong morning routine, kahit na umuulan o kahit na masakit ang iyong katawan. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng isang maayos na umaga dahil ito ang pundasyon ng isang hardcore na karakter na hindi kayang tinalo ng anumang biglaang problema sa buhay. Ang iyong umaga ay ang iyong battlefield at kailangan mong lumabas doon na isang panalo para maging matagumpay ang iyong buong paglalakbay patungo sa kasaganahan. Bilang pagtatapos sa aral na ito, nais kong sabihin sa inyo na ang susi sa inyong pagbabago ay nasa oras ng inyong paggising at sa inyong unang desisyon, pagmulat ng mata, mga ka-daily. Gamitin ninyo ang inyong umaga para maging mas matalino, mas malakas at mas handa sa mga hamon na ibabato sa inyo ng lipunan at ng tadhana sa araw-araw. Huwag kayong papayag na ang inyong buhay ay maging isang paulit-ulit na cycle ng pagmamadali at pagrereklamo dahil lang hindi ninyo nagawang i-master ang inyong sariling oras. Ang disiplina ni David Goggins ay magtuturo sa inyo na ang tagumpay ay pinaghihirapan simula pa sa madaling araw hanggang sa paglubog ng araw nang walang humpay at walang excuses. Patuloy ninyong hamunin ang inyong sarili na bumangon ng mas maaga at gawin ang mga bagay
na magpapalago sa inyong pagkatao para sa ikabubuti ng inyong mga mahal sa buhay. Tandaan mo na ang bawat umaga ay isang bagong pagkakataon para patunayan na ikaw ay may hardcore discipline at handang kunin ang tagumpay na nararapat para sa iyo. Aral number 9. Visualizing Success and Failure. Ang ikasyam na aral na kailangan ninyong matutunan mga ka-daily ay ang tamang paraan ng paggamit ng inyong imahinasyon, hindi lang para mangarap kundi para i-visualize ang tagumpay at lalong-lalo na ang kabiguan. Maraming motivational speakers ang magsasabi sa inyo na isipin nyo lang ang magagandang bagay gaya ng sports car o malaking bahay para ma-attract nyo ito, pero ang hardcore discipline ay mas malalim pa doon. Ayon kay David Goggins, kailangan mong makita sa isip mo ang bawat detalye ng hirap na kakaharapin mo bago mo marating ang finish line para hindi ka na mabigla kapag dumating na ang totoong pagsubok. Bilang mga Pilipino, madalas tayong maging positibo o masiyahin, pero minsan ay nagiging kampante tayo at hindi natin napaghahandaan ang mga posibleng aberya sa ating mga plano o negosyo. Ang pag-visualize sa failure ay hindi pagiging negatibo, kundi ito ay pagiging madiskarte dahil inihahanda mo ang iyong utak kung paano re-responde kapag ang lahat ay hindi sumunod sa iyong gusto. Kapag nakita mo na sa isip mo ang lahat ng posibleng sakit at pagod, ay mas magiging kalmado ka na sa gitna ng pressure dahil parang napanood mo na ang pelikulang ito sa iyong ulo. Kailangan ninyong maunawaan na ang utak natin ay madaling mag-panic kapag nakaranas tayo ng isang bagay na hindi natin inaasahan o hindi natin napag-isipan mga ka-daily. Sa tuwing nagpaplano ka ng isang proyekto o isang bagong side hustle, huwag ka lang tumingin sa kikitain mo, kundi tignan mo rin ang mga sandali na mapapagalitan ka o ang mga araw na walang bibili sa iyo. Ang hardcore discipline ay ang pagbuo ng isang mental script kung saan isinusulat mo ang iyong reaction sa bawat sampal ng katotohanan na darating sa iyong buhay. Isipin mo na sa bawat negatibong senaryo na naiisip mo ay gumagawa ka na agad ng solusyon para kapag nangyari ito sa totoong buhay ay automatic na ang iyong kilos at hindi ka nahihinto. Huwag mong lokohin ang sarili mo na ang daan patungo sa yaman ay puro bulaklak dahil ang totoo ay puno ito ng tinik at malalalim na hukay na kailangan mong lampasan. Sa pamamagitan ng paghahanda sa pinakamalalang sitwasyon, ay binibigyan mo ang iyong sarili ng lakas na hindi matitinag ng kahit na anong malas o sakuna na dadaan sa iyong harapan. Sa ating sitwasyon dito sa Pilipinas, madalas tayong maging biktima ng bahala na mindset kung saan hindi natin iniisip ang mga risks o ang mga panganib ng ating mga desisyon ka-daily. Ang pag-apply ng aral na ito ay ang pagiging isang strategist sa sarili mong buhay, kung saan bawat galaw mo ay may naka-backup na plano para sa anumang krisis. Kung balak mong mag-resign sa trabaho para mag-full-time sa negosyo, huwag mo lang isipin ang freedom, kundi isipin mo rin ang mga buwan na baka hindi ka makabayad ng kuryente at paano mo ito gagawan ng paraan. Ang hardcore discipline ay ang lakas ng loob na harapin ang katotohanan na ang buhay ay hindi laging pabor sa atin, kaya dapat ay laging handa ang ating mentalidad. Isipin mo ang mga atleta na bago ang laban ay ini-imagine na nila ang bawat suntok na tatama sa kanila at paano sila babangon muli para manalo. Ganito rin dapat ang approach mo sa iyong pangarap kung saan ang bawat no na maririnig mo ay napag-isipan mo na at alam mo na kung paano itutuloy ang laban ng mas matatag. Ang pagbuo ng ganitong uri ng mental rehearsal ay nangangailangan ng oras at seryosong pag-iisip araw-araw bago ka sumabak sa iyong mga gawain mga ka-daily. Huwag kang matakot na mag-isip ng mga what if na negatibo hanggat ginagamit mo ito para maging mas handa at hindi para panghinaan ng loob sa gitna ng iyong laban. Ang hardcore discipline ay ang pagiging realistiko sa mundo habang pinapanatili ang iyong optimismo na malalampasan mo ang lahat ng ito sa huli. Isipin mo na ang iyong isipan ay isang simulator
kung saan pwedeng mag-fail ang engine o mawalan ng kuryente pero dahil sa paulit-ulit mong pagsasanay sa isip, ay alam mo na ang mga switches na dapat mong pindutin. Kapag nasanay ka na sa ganitong paraan ng paghahanda, ay mawawala ang iyong takot sa hinaharap dahil alam mong wala nang bago sa ilalim ng araw na hindi mo kayang solusyonan. Ang iyong kumpiyansa ay hindi manggagaling sa swerte, kundi sa katotohanan na inisip mo na ang bawat posibleng kabanata ng iyong paghihirap at handa ka nang isulat ang iyong tagumpay. Bilang pagtatapos sa aral na ito, nais kong iwanan sa inyo na ang pinakamagaling na sandata ay ang isang isipan na hindi na kayang sorpresahin ng anumang hirap mga ka-daily. Gamitin ninyo ang inyong imahinasyon para maging matibay at hindi para maging mahina sa pamamagitan ng pagharap sa mga kinatatakutan ninyo sa loob ng inyong isip. Huwag kayong papayag na ang inyong mga pangarap ay mabuwag lang dahil sa isang problemang hindi ninyo inaasahan, dahil ang lahat ng ito ay bahagi ng inyong training. Ang disiplina ni David Goggins ay magsisilbing gabay ninyo para maging isang hardcore na Pilipino na laging ahead of the game dahil sa talas ng inyong pakiramdam at pag-iisip. Patuloy kayong mag-visualize ng inyong tagumpay, pero huwag ninyong kalilimutan na ang kalyo sa inyong isipan ay nabubuo sa pag-visualize sa bawat sakripisyo na kailangan ninyong gawin. Tandaan mo na ang tunay na panalo ay ang taong hindi lang nakakakita ng liwanag sa dulo ng tunnel, kundi ang taong handang lumakad sa dilim ng may baong plano at walang katapusang determination. Aral number 10. Ang halaga ng After Action Report o AAR. Ang huling aral na dapat ninyong gawing habit sa inyong buhay mga ka-daily ay ang paggawa ng After Action Report o AAR pagkatapos ng bawat mahalagang pangyayari sa inyong araw. Sa military ginagamit ito para himayin kung ano ang naging tama at ano ang naging mali sa isang misyon para hindi na maulit ang mga pagkakamali sa susunod na laban. Bilang mga Pilipino, madalas nating ugali ang magsabi ng move on na lang tayo o kaya ay hayaan na natin ang nakaraan nang hindi mo na sinusuri kung bakit tayo nabigo o bakit tayo nagtagumpay. Ang hardcore discipline ay nagtuturo sa atin na ang bawat karanasan ay isang data point na dapat nating pag-aralan ng maigi para maging mas matalino tayo sa susunod nating desisyon. Huwag mong hahayaan na lumipas ang isang linggo o isang buwan na hindi mo tinatanong ang sarili mo kung naging tapat ka ba sa iyong disiplina o kung saan ka nagkulang sa iyong mga plano. Kapag ginawa mo itong sistema ay mapapansin mo na mas mabilis ang iyong pag-asenso dahil hindi ka na nag-aaksaya ng oras sa mga paulit-ulit na pagkakamali na pwede mo namang naiwasan. Kailangan ninyong maging brutal na tapat sa inyong sarili kapag ginagawa ninyo ang inyong personal na after-action report tuwing gabi bago matulog mga ka-daily. Kung ang layunin mo ay mag-ipon ng 500 piso ngayong araw, pero nagastos mo ito sa mga bagay na hindi naman kailangan isulat mo yon, at aminin mo na natalo ka ng iyong bugso ng damdamin. Ang hardcore discipline ay ang lakas ng loob na sabihing naging mahina ako sa puntong ito at kailangan kong gumawa ng paraan para hindi na ito mangyari bukas. Isipin mo na ang iyong buhay ay isang business at kailangan mong i-audit ang bawat galaw mo para masigurado na hindi ka nalulugi sa oras at sa pagod. Huwag mong itatago ang iyong mga kapintasan sa likod ng mga excuses dahil ang pag-amin sa katotohanan ang tanging paraan para mabago ang iyong sistema. Sa bawat pagsusuri mo sa iyong sarili, ay unti-unti mong tinatanggal ang mga kalawang sa iyong karakter hanggang sa maging kasing talas ka na ng isang samurai sword sa pagharap sa mga pagsubok. Sa ating pang-araw-araw na trabaho o negosyo dito sa Pilipinas, napaka-importante na matutunan nating i-document ang ating mga lessons learned para maging legacy ito sa ating pamilya ka-daily. Ang pag-apply ng AAR ay hindi lang para sa mga failure, kundi pati na rin sa iyong mga success para malaman mo kung paano mo ito mauulit
o mai-scale sa mas malaking level. Kung naging maganda ang benta mo sa iyong online shop ngayong araw, alamin mo kung ano ang ginawa mong tama at kung paano mo ito gagawing standard procedure sa iyong operasyon. Ang hardcore discipline ay ang pagiging siyentipiko sa sarili mong paglago kung saan ang bawat action ay may katumbas na ebalwasyon at adjustment para sa ikabubuti ng lahat. Huwag kang papayag na ang iyong buhay ay maging parang isang aksidente lang na walang direksyon dahil ang taong may record ay ang taong may control sa kanyang kapalaran. Ang bawat pahina ng iyong journal o notes sa cellphone ay dapat magsilbing mapa mo patungo sa rurok ng tagumpay na pinapangarap mo para sa iyong mga mahal sa buhay. Ang disiplina sa pagsusuri ng sarili ay nangangailangan ng humility o pagpapakumbaba na tanggapin na hindi ka laging tama at marami ka pang dapat ayusin, mga ka-daily. Maraming tao ang hindi umaasenso dahil ayaw nilang aminin ang kanilang mga pagkakamali at mas gusto nilang manisi ng ibang tao o ng gobyerno sa kanilang kalagayan. Ang hardcore discipline ay ang pag-ako ng 100% na responsibilidad sa lahat ng nangyayari sa iyo maging ito man ay maganda o hindi. Isipin mo na ang bawat report na ginagawa mo ay isang investment sa iyong future self na magpapasalamat sa iyo dahil naging maingat ka at mapanuri sa iyong mga hakbang. Kapag nasanay ka na sa ganitong mindset, ay mawawala ang iyong takot sa pagkakamali dahil alam mong ang bawat mali ay isang pagkakataon para matuto at maging mas magaling. Ang iyong after-action report ay ang iyong sikretong sandata para laging maging ahead sa kompetisyon at para masigurado na ang iyong pag-unlad ay hindi lang tsamba kundi bunga ng matinding disiplina. Bilang pangwakas sa huling aral na ito, nais kong sabihin sa inyo na ang inyong buhay ay isang kwento. Na kayo mismo ang nagsusulat kaya siguraduhin ninyong maganda ang bawat kabanata, mga ka-daily. Gamitin ninyo ang lahat ng 10 aral na ito mula sa hardcore discipline ni David Goggins para baguhin ang inyong kapalaran at maging inspirasyon sa ating mga kababayan. Huwag kayong papayag na maging ordinaryo lang dahil ang bawat Pilipino ay may taglay na galing at tibay na kailangan lang mailabas sa pamamagitan ng matinding disiplina at tiyaga. Ang paglalakbay ninyo patungo sa tagumpay ay hindi magiging madali, pero dahil sa inyong mga natutunan ay mas handa na kayong harapin ang anumang unos na darating. Patuloy kayong magsumikap, patuloy kayong mag-aral, at patuloy ninyong hamunin ang inyong sarili na maging pinakamahusay na bersyon ng inyong pagkatao sa lahat ng pagkakataon. Tandaan mo na ang tunay na hardcore discipline ay hindi lang sa salita kundi sa gawa na paulit-ulit mong pinatutunayan sa iyong sarili araw-araw ng walang kapaguran. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa hardcore discipline ni David Goggins, tandaan ninyo mga ka-daily na ang tunay na kalaban ay hindi ang ibang tao o ang hirap ng buhay sa Pilipinas, kundi ang sarili ninyong isipan. Ang 10 aral na tinalakay natin mula sa pagharap sa accountability mirror hanggang sa paggawa ng after-action report ay hindi lang basta impormasyon, kundi mga armas na dapat ninyong gamitin araw-araw. Huwag kayong papayag na maging biktima ng inyong sariling katamaran o ng mga limitasyong akala ninyo ay totoo. Ang pagiging uncommon among uncommon ay nangangailangan ng sakripisyo, puyat at matinding tiyaga na hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Pero dahil nandito ka at tinapos mo ang video na ito, alam kong handa ka ng yakapin ang hirap para sa iyong pamilya at kinabukasan. Simulan mo na ngayon ang pagmaster sa iyong umaga at huwag na huwag kang hihinto hanggat hindi mo nararating ang pinakamataas na version ng iyong sarili. Kaya mo yan, ka-daily. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat!